It's a beautiful Monday morning. Diyos maray naga po sa Induga Boss, and welcome to the 40th episode of the Ledipo Business Hour. Magnegosyo tayo. This is your host for today, Ms. Jamie Florence Estrada Ribaya, the Local Economic Development and Investment Promotion Officer of the Province of Albay. This program, of course, is being brought to you by the Provincial Government of Albay, headed by our beloved Governor, Attorney Edsel Grex Lagman. And we also would like to thank the Provincial Information Office, headed by Attorney Mary Luduca Castillo, for allowing us to use this beautiful studio po. And of course, thank you so much sa mga staff nitong Albay PIO, Net TV. And we're doing this program, the Ledipo Business Hour, just to let you know po that Albay can also be an entrepreneurial hub of excellence. And gusto namin patunayan sa inyong lahat na maganda magbukas ng negosyo dito sa probinsya ng Albay. At malaki ang magiging chance mo na maging successful ang iyong business kapag dito mo napiling mag-invest sa province ng Albay. Sa pamamagitan ng kwento ng ating mga guest dito, gusto naming ma-motivate at ma-inspire kayo na magbukas ng inyong mga sariling negosyo. And before we go to the formal interview, I just would like to let you know what our mission and vision is, kung anong mga serbisyo ang pwede ninyong makuha sa Ledipo office. So please watch this short video po. Mandates. The Local Economic Development and Investment Promotion Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DALJ Memo, Circular Number 2010-113. Vision. Ledipo Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. Mission. Ledipo Albay aims to foster the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. About the services. Local Economic Development and Investment Promotion is an office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay. And we're back po. Good morning once again sa mga kabubukas pa lang ng inyong mga Facebook pages and channels. This is Jamie Florence Estrada Ribaya, again your host for today dito po sa Ledipo Business Hour. Magnegosyo tayo. And as promised po, meron na naman tayo makakausap na isang business owner or marketing director po ng isang negosyo dito sa probinsya ng Albay. Ladies and gentlemen, join me in welcoming our special guest for today, Miss Phoebe Kate Calisin, Marketing Director of Colored Box Photography Studio. Good morning and welcome to the program po. Good morning po at sa lahat naman na nakikinig ng programang ito. Magandang umaga po. Magandang umaga. And of course, gusto po naming malaman ang background nitong inyong negosyo. Ano po ba itong business ninyo, ma'am? We are a photography studio po. Located kami sa likod lang po ng UST, Teachers Village Phase 1. So, we're doing graduation photo shoots or graduation portraits, family portraits. Okay. Kahit ano din po, we also do events. Events? You cover events din? Yes, ma'am. Ayan. So, may sarili kayong photo studio. Gaano po ba kalaki yung studio dyan? I think enough po siya para mag-creative photoshoot sa loob. Ayun. So, enough spaces naman to cater everyone. I see. Okay. So, anong special dito sa inyong photography studio? Siguro,
banggitin nyo kung ano yung meron kayong service na wala yung competitors po ninyo. I think yung mga wala naman po sa competitors, I don't want to say na wala. Pero yung kinikater namin is good service and good quality. Pero syempre, di naman naiiwasan yung mga mali dyan. So, yun naman yung pre-preserve namin is yung quality. Ito yung mga work ninyo. Yes po. Na ginagawa. Ayan. Okay. Sa studio po ito, Kinunan? Yes, ma'am. Ay, ang ganda. So, ano lang po talaga. So, may mga themed na rin kayo. Yes po. Like, kung gusto ko ng parang garden setup, pwede nyo nang gawin yun sa studio ninyo. Ganun po. Yes, ma'am. Ganun Ay, po. Ay, ang ganda. Oh. So, parang if So, you based want to po siya sa creativity talaga. So, you provide costumes na din or do we have to bring our own costumes kung gusto namin ng themed pictures? You have to bring your own costumes, ma'am. Pero, kung gusto niyo po naman na kami magpo-provide, also we have packages for that naman po. I see. Okay. So, may package kung gusto ng bonggang-bongga and costume. Ayan. Okay. So, kailan po nag-umpisa itong negosyo ninyo, ma'am? So, nag-start po si Colored Box Photography Studio way back 2019. Pandemic? Yes, ma'am. Pandemic. Pinanganak nung pandemic, kakaiba siya. So, di ba pasara yung mga negosyo noong 2019? Tapos ikaw nagbukas ka ng business. Paano nangyari yun? Paano ka nakapag-come up ng ganitong business na ito yung bubuksan mo na business? Sabi nga nila, ma'am, kapag may disaster, yun yung point na maganda mag-open ng opportunities for you. Tapos, of all the businesses out there, bakit po photography yung napili ninyo? I guess yun naman po yung equal na gusto namin gawin ng fiancé ko. So, we love art. We love to create unimaginable things. I see. So, nabanggit si fiancé. Sino po ba si fiancé? Ay, siya po yung owner ng Colored Box Photography Studio. Okay. None other than Paul Romel Pasano. And nandito po siya. Yes po, nandito po siya. So, andito po si Sir, camera shy lang siya. So, ano siya, support. Nagsusupport kay ma'am. Okay. So, si Sir ang owner and ikaw ang marketing director. Yes. Ayan, and fiancé. Hindi po ba mahirap yon sa business? Yung magkarelasyon kayo and nagtatrabaho kayo sa isang negosyo? Actually, hindi, ma'am. Actually, super helpful siya kasi since alam na namin yung galawan ng isa't isa when it comes sa business. Okay. So, yun nga po, nagkakaintindihan naman kami, though minsan hindi talaga maiwasan yung mag-away. Kasi syempre, nag-brainstorm lang. Yes, tama. Oo. So, sino madalas manalo kapag ganon? Ako po. Tawa si Sere, oh. Aminado si Sere. So, yon. Sa inyong dalawa, sino yung mas creative? Siya po. Siya din. Opo. Okay. Siya yung nagka-quality control talaga kasi siya yung may experience I see. when it comes to photography. Okay. So, sa inyong dalawa, siya talaga yung nag-aral ng photography? Yes, ma'am. May NC2 po siya sa photography. Saan po? Sa TESDA? TESDA, ma'am. TESDA? Opo, sa May Manila. photography na pala ang TESDA. Hindi ko Sa alam. Manila, ma'am. Sa Manila siya nag-aral. Yes po. So, gaano katagal nag-aral si Sir ng photography? Based sa kwento niya sa akin, ma'am, siguro more than 5 years. Matagal? 5 Opo, years? since nagka-college po siya, inaaral niya na po. Inaaral na, pero yung sa TESDA, hindi naman umabot ng 5 years. Hindi siguro. naman, ma'am. Oo. Basta. So, si Sir, parang self-study muna ng mga passion niya talaga yung pagkuha ng May pictures. nag-mentor sa kanya, ma'am. Oo. Tapos, at the same time, nag-self-study siya when may free time siya sa school, gano'n. And then, para lang magkaroon ng certification ng TESDA. Yes, ma'am. Ayun. So, ikaw, mahilig ka rin mag-take ng pictures? Yes, ma'am. Actually, yung ano ko talaga, ma'am, is ibang side ng business. Ano yun? T-shirt, tapos bouquet, and everything. Tapos, So, ayun. may sarili ka ring business aside from itong photography business ninyo?
Yes, ma'am. Pero mas nagpo-focus kami ngayon as of now sa photography po since I see. parehas namin na naging hobby na po yun. So every day, parehas creative. yes po, every day may mga new lessons about sa photography. And of course, syempre gaya ng iba, may mga comments sa pictures Ganda mo. nito, Yeah. Saan ito, sir? Kinunan? Saan ito kinunan? Sa Ang Elmiro ganda. lang po yan. Elmiro. Ang ganda. Napapansin ko yung lighting, yung background, yung ilaw. Yes. Na-appreciate ko yung ganun eh. Ay, ang ganda ng mga kuha. In fairness. Kay Mayor Jun po. Magaling. Masasabi ko magaling talaga kayo kumuha ng pictures. Ayan yung hindi kasi ako marunong ng mga technical terms, pero yung may pa-fade na sa likod. Tapos ngayon kasi parang ang galing-galing na gumawa ng mga magagandang pictures kasi yung technology natin high-tech na, di ba? Yes po. May mga apps na nakakatulong. Pero hindi naman all the time aasa tayo sa apps. Andun pa rin yung mata mo talaga sa detalye. Yes, ma'am. Yung skill mo talaga. Tsaka yung eye for beauty na tinatawag ng isang photographer. Ano? Yes, ma'am. Yung creativity. Hindi naman yun, binibless ang lahat ng tao ng ganun, di ba? So, saan galing yung name ng business niyo? Colored Box. Why Colored Box? Yun nga, ma'am. Actually, yun pa yung hindi ko alam. Hindi niya sa akin sinasabi kasi yung tinanong ko siya, sabi ko, why colored ba? Kasi, atos pahapyaw lang ito, ma'am, na sinabi niya sa akin. So, we're making colorful, memorable pictures for the clients. So, parang in Tagalog, kukulayan namin ang mundo mo using these pictures. Okay, tama nga naman. So, colored box. Ayan. Parang kung marami kang pictures, itatago mo siya sa isang box. At dahil maganda yung memories na nandun, nagiging colorful. Kasi parang sa Colored box. ma'am, kapag memories siya, i-store mo siya sa box. Oo, tama. And then yung sign na box na yun is colorful. Kasi very important yung laman ng box na yun. Tama. So, ngayon ba, dahil di ba, noong mga panahon talagang mga pictures na naka-frame, nakasabit, ngayon parang hindi na uso, ay na-upload na lang. Marami pa rin bang naghumihingi ng prints? Actually, ma'am, based sa experience namin ko, konti na lang talaga. Diba? Na-deads na yung industry ng pagpiprint ng mga photos. Kasi basta meron kang USB, meron kang mapagsisave ng mga doon na nakastore, wala na nagpiprint, diba? Though, ma'am, meron pa din naman na nag-order Meron pa rin sa naman. amin ng mga frames kasi gusto din naman nila isabit for sa bahay nila. Konti na lang talaga. Konti na lang talaga. Oo, no? So, konti na lang yung nagpapadevelop ng pictures. Opo. Mostly talaga, ma'am, pang-post lang talaga sa Pang-post social na lang. media. Tama. Nag-evolve na talaga ang tayo, yung pamumuhay natin, hindi na, dati pumipila pa tayo sa mga, yung mga Konica, yung mga ganun, di ba? Yes, Kodak, ganyan, bibili pa ng film. Ngayon, hindi na. So, yung pagandahan na ng, anong tawag doon? Pagandahan naman ng magazine na hindi ko alam ang coffee term. table book. Yan, coffee table book o kaya Photo yung book. video Yes, na kakaiba na talaga ngayon. So, pero syempre kailangan nating ma-adjust, di ba? Yes, sa po. pagbabago ng panahon. Ayun. So, yun naman, my next question. How do you adapt to, yun nga, yung needs ng mga tao ngayon na iba na compared sa dati na kailangan merong picture na naka-develop. Ngayon, paano po kayo nag-a-adjust? And paano nyo ginagawang interesting pa din yung photography? Yun nga, ma'am, Business. you have to observe and then sa pag-observe mo, ma'am, lagyan mo pa din ng emotion, yung every work mo, lagyan mo ng love and care and artistic view. Ayun. So, kailangan meron talagang artistic view and Yes, love and care. ma'am. Paano pinapakita sa pictures? Itong sinasabi mong love and care. It's how you feel
the picture, ma'am. Kung anong nararamdaman mo doon sa picture na yun, ganun yung pag-edit mo, ma'am. Ganun mo siya gagawin. Kung paano yung damit ng mga models, paano yung damit ng couple. So, ganun, ma'am. So, before photoshoot, magpa-plan na kami nun, ma'am. So, sasabihin na namin ano yung magandang damit doon, ano yung magandang concept. Ganda. Yes po. Ang ganda. Alam mo, ako kasi medyo marunong din ako. Although hindi pa ako nag-aaral ng photography, pero parang plano ko siyang gawin. Pero, nakakainis yung ganun, ano, yung grupo kayo, tapos ikaw marunong ka kumuha ng picture. Pag kinunan mo sila, ang ganda ng picture nila. Tapos pag ikaw na yung kukunan, ang pangit. Doon nga yun, yung parang lumalabas yung tinatawag nating eye for beauty and yung, ano yung sabi mo kanina? Artistic view, tama. Kasi, di ba, pag ikaw yung photographer, ikaw yung may hawak ng camera, ikaw ang pipili ng angulo, ikaw yung pipili kung anong part yung makikita sa background, kung saan ba si subject, sa gitna, sa gilid, sa, di ba? So, parang yung friends ko, based on my experience, no, parang, ang tagal ko na kumuha ng picture. Hindi nila maintindihan na pag photographer ka at may eye for beauty ka and yung creative ka, ultimo yung it takes yung time. paa nila kung saan nakalagay, kung paano, kung pointed, kung pantay. Di ba tama yun? Ganon. Kaya intindihin nyo yung mga photographers pag matagal ang isang shot, kunan. Kasi pati yung buhok, yung strand ng buhok, lahat ng detalye na yun po, tinitingnan namin. Di ba tama? Yes, ma'am. Kaya hindi madali yung trabahong photography. I know. Kasi diba? minsan, syempre yung mga photographers natin dyan out there, naranasan naman na mag-loading during photoshoot. So, nagba-blackout sila. May ganung moments din. Yes po. Kasi syempre na-consume din yung yung ideas nila. And syempre super tired na din sila sa sa lalo photoshoot. siguro pag makulit yung subject. Yun nga. Di ba? Opo. Yung pagtuturuan mo na, pakiganito. Hindi nila magawa ng tama. Parang napipicture mo na yun yung maganda. Tapos hindi nila, mahirap din, ano? Mahirap, ma'am. Ang daming challenges ng pagkuha ng picture para ano yung tawag dun? Ma-achieve mo yung gusto mong makita na result. Kailangan mo din, ma'am, ng napakahabang pasensya. I agree. Kasi ako sa mga picture ng friends ko, kinakarir ko talaga siya para makita yung yung ganda na gusto kong ma-achieve. Tapos, ang tagal mo naman kumuha na picture. Ganon talaga. Gusto mo maganda, magtiis ka, sumunod ka dyan. Tapos pag nakita na, ay, oo nga. O, diba? Yun yung meron tayo na wala yung karamihan yun. Tama. So, ikaw, paano mo ginagawa yun? Yung pagpapasensya? Pag may mga moments na gano'n. Lalo pag bata, siguro yung kinukunan ng hirap, no? Yes, ma'am. Actually, mahirap po Magaslaw. Actually, ma'am, over time, sa kaka-photoshoot namin, siguro na-exercise na din yung tinatawag na pasensya. So, kailangan mong pahabain talaga yun, ma'am, in order to, syempre, to impress the clients, hindi lang sa pictures, kundi sa service and yung attitude na pinapakita. Attitude, importante. Kasi pag sinungitan mo yung bata, nako, hindi na uulit ang client. You have to be professional all the time. Ang daming kailangan. So, ikaw, dito sa business na to, ano yung ugali na meron ka o na-practice mo over time para maging, yun nga, successful itong business? Aside from having enough patience, ano pa po ba? Yung eye for beauty, discipline. In what way po lumalabas yung discipline? Disiplina, ma'am, sa kung paano ka makipag-usap, paano ka gumalaw, paano mo gawin yung mga yung tinatawag natin na mga office job, mga papers na yung edit na pictures, yung ipapa-frame and everything. Oo. So ngayon, kung dati, noong unang panahon, natatagalan sa pag-develop, no? Lalo yung mga binabasa-basa pa na pictures noon, no? Yung binababad pa sa parang solution. Diba? Yun sa yung challenge noon. Sa anong room yun? Black room. Black room. Buti hindi na nagaganon ngayon. So, sa inyo, ang challenge sa inyo ngayon, yung editing part na. Yes, ma'am. Which is Lightroom na ngayon. Lightroom na. Kung dati black room, ngayon Lightroom na. So, ano yung challenges pagdating sa editing? Kung paano pamukhain sila, ma'am, na sila pa din yun.
Yung konting detail lang dun, ma'am, ang ma-erase mo. Madami silang masasabi na super, ganito. Pero, ang mga photographer naman kasi, ma'am, may kanyang-kanyang style. So, kami naman, for us, basta happy yung client mo with the results, it's okay. Tapos meron pang mga tawag dito na yung mga client siguro na meticuloso. Yes, ma'am. Parang meron. flat angle ko lang ako naman, right? May mga ganun pa sila, di ba? Na-encounter mo na May yung mukhang gano'n. mataba, gano'n. Yun, mataba naman sila. Gusto mag-magic ka. Yes, ma'am. Na magmukhang payat, di ba? Opo. Pero kung magaling ang photographer, kaya talagang papayatin. Oo, di ba? Yun nga lang, ma'am, you just have to tell us what to do, na ganito yung expectation, ganito yung gusto mangyari sa pictures, and kami na po bahala sa the rest. How do you do it? Like, for example, isang photoshoot na may theme, how do you prepare? Meron po tayong tinatawag na, paano ba yun? Yung parang mood board na tinatawag. So, andun po yung mga poses and concepts, yung mga sample, and then dapat ready na si makeup artist, ready na yung lights. Paano ba yung lighting na gusto? Ano ba yung mood? Ano yung personality na client? So, lahat po yun kino-consider. Yeah. Kasi, sa isang picture, marami pwedeng sabihin ng isang larawan. Yes, like, po. kung nakasmile yan, kung hindi nakasmile, yun, mood. Yung mood, ma'am. Isa-set mo yung mood sa loob. So, dapat sa amin din, kahit medyo yun nga, ma'am, pasaway yung mga clients, we have to, balance the mood sa room. So, dapat positive lang. Yun naman yung palagi naming sinasabi with each other na kahit anong mangyari, kahit gano'n ka negative yung client namin, dapat kami positive lang all the way. Professional dapat pa rin. Opo. Meron ka ba na-encounter, nag-aaway na sila doon sa loob? Wala pa naman. Wala pa naman. Kasi hindi makuha nung isa yung gustong mangyari nung isa. Wala pa naman. Okay. Buti naman. Kasi, syempre, di ba, pwedeng mangyari yun, no? Yung parang yung isa ready na, tapos yung isa di makuha-kuha yung kanyang post. Naku po. Ayan. So, ang daming, hindi madali, no? Yung itong industry na to. Kasi, sabi mo nga, kailangan matyaga ka. Kailangan may pasensya, may determination ka. And then, yung eye for beauty, detail, yung mood, ang dami kinoconsider. At ang dami pang mga problems, mama, nag-occur, including sa mga technical. Sige, pag-usapan natin yan, maganda yan. Para, syempre, kung meron tayong viewers na gusto magbukas ng photography business, at least alam nila kung ano yung makakaharap nilang mga problema. And at least maiwasan na nila yon. So, usually, ano yung mga challenges sa business ninyo? Yung mga na-encounter ninyo na difficulties? Aside sa editing, ma'am, aside sa client's demand, tapos technicalities, yung SD card and everything, dapat, ayun, hindi natin, minsan hindi namin yun hawak. Minsan biglang, gano'n. Nag-erase? Ay, Diyos ko po, Lord, nakakatakot. Ma'am, which is, nangyari na ba? sa akin, ma'am, opo. Nangyari na yun sa akin one time, ma'am. Na na-delete lahat? Oo, ma'am. Nightmare talaga yun, ma'am. Oh my God. Pero hindi ko pa, ma'am, nami-meet etong si fiancé. Ako pa lang yun. Oh my God. Nakakatakot yun. Kahit ako talaga, kunyari kasal ko, na-delete mo lahat ng pictures. Eh, paano mauulit yung kasal? Anong nangyari doon? Anong ginawa mo? So, di na talaga, ma'am, na ano yun. So, di na refund talaga, opo. Oh my God, kahit i-refund mo ako, magagalit pa rin. Magagalit pa rin ako. Ayun, ma'am. So paano naiwasan yung ganong... siguro, ma'am, parang lesson learned din yan sa site ko. Kasi, dapat ganito next time, ganito yung gagawin. So, talaga, hindi mo may iwasan kasi parang may lifespan din naman yung SD cards natin. Kasi kung full na, tas shot ka pa rin na siya, hindi na pala na-save. So, ngayon, how do you make sure na hindi na mangyari yung ganong problema ulit? Pagka-shot, ma'am, save na. Kasi usually naman, ma'am, sa studio naman all the time yung mga photoshoots. So, sa mga events ang medyo challenging. Challenging, ma'am. Super. Tsaka pag live na kinukunan mo, kasi yung mga angle. Yes, no? Kung tama yun. Kunyari nakaswimsuit at kinukunan mo, kasi gamali ka ng angle, naku po.
Yun, ma'am. Nako, true yan, di ba? O lumabas yung ganito, nakunan mo, hindi mo Pero naman bago naman namin, ma'am, kinukunan is tinatanong namin which angle na sila super comfortable. So ito, kayo kumuha nito? May team kami, ma'am, for video. Ito yung kakatapos pa lang na? MMBU 2023. 2023. Yes, ma'am. Ano po ito? Mr. and Miss? MMBU po. Bicol University? Mr. and Miss Bicol University po. Ayan. Wow, ang layo-layo na ng production ng panahon namin. Ay, wow, ang ganda-ganda na ng Mr. and Miss BU pageant ngayon. Yes, talagang pinaghandaan. Diyos ko, nung panahon namin, talagang black and white lang na art paper, pinagdikit, yun na, backdrop na. O ngayon, ang ganda-ganda na. Saan po ito ginanap? Sa Albay Astrodome. Wow, Astrodome. Ang galing. So, yan, ang ganda-ganda. So, kayo yung official photographer? Yes po. Galing. Paano kayo nakakapag-close sa mga ganitong deals? Ano yung technique ninyo? Ano yung strategy ninyo? Actually, ma'am, wala naman kaming technique or strategy. More on, like, nagpo-post lang po talaga kami. Tapos, yun, minsan sila na po talaga yung lumalapit. I see. So, pag maganda talaga yung trabahong nagagawa, so client na ang lalapit, yes, hindi mo na po. kailangan mag-scout o Opo, ma'am. mag-offer ng inyong service kasi lalapitan na talaga kayo ng clients. Yes. Ayun. So, 2019, hindi ba kayo nahirapan nung nagsasara na yung mga negosyo nung 2020, yung mga ganun po? Nung time ng pandemic? Super nahirapan, ma'am, actually. Nagsarado ba yung business nyo, no? May months, ma'am, na talagang sarado. Pero, hindi naman kami nag-stop doon sa learning. Tapos, yun na nga, parang nag-set na kami doon ng ano ba dapat yung gawin para sa next year or next following years na gagawin, mga concept and everything. I see. Okay. So, sabi mo nga, pero nakakatakot. Una pa lang na sinabi mong parang problem is ma-erase o mabura lahat ng pictures, no? So, talagang naging learning experience yun sa'yo. Na wag na talagang mangyari ulit yun kasi grabe. And then, ano pa yung pinaka talagang naging challenge dito sa business na to? Wala naman na, ma'am. Aside lang sa, siguro, sa clients lang talaga, yung gusto mangyari ng clients natin. I see. So, paano nyo hinahandle yung complaints? We're making up to the clients na lang, siguro. Ano usually yung mga nakukuha? Siyempre, hindi naman kahit no matter how hard we try naman talaga to satisfy the clients, meron pa rin yung mga metikuloso and may masasabi na may masasabi pa rin. Iba-iba naman kasi yung standard natin when it comes sa photo. Oo. Tsaka yung maganda sa paningin natin, pwedeng sa kanila hindi. Kasi hindi nila favorite angle yun, ano? Yes. So, paano? Ano yung usual na nakukuha yung hindi masyadong magandang comments and paano nyo inayos siya? Actually, ma'am, as of now, wala pa naman. Wala pa naman. Wala pa talaga, ma'am. Wala pa, ma'am. Wala. So, talagang happy customers. Happy yung, hindi kami pumapayag na lumalabas yung mga clients sa studio na hindi happy. So pipili mo na sila. Yes, ma'am. Sa marami pagpipilian. Marami po silang pagpipilian doon. Ang galing. Okay. Buti, hindi na film talaga ngayon, ano? Mas mahirap nung Mas mahirap kapag film. So, ang dami-dami, tapos kinuha isa lang, 36 shots. At least ngayon, hindi na ganon. So, mas madali. Nakakatulong ng bonggang-bongga ang technology. Yes, ma'am. So, ano pa ba? Moving forward, ano pa yung nakikita mo sa business na pwede pang i-improve or pangarap mo for the business? Siguro pangarap namin for the business, maging stable lang talaga. Yung tipong mag-aano na lang kami, mag-look out na lang kami. May iti-train na lang kaming mga employees. Mag-train. Kasi ngayon lahat kayo pa. Yes po. Kami lang po talagang dalawa. Kayong dalawa so, lang. from ideas to
input, tsaka output, talagang super hirap po. Mahirap. Opo. Hands-on kayo talaga. Yes, ma'am. I Tapos see. minsan, nagkakasabay, may ina-edit, tapos may nag-photoshoot. Yun po talaga yung super hirap kasi nadidistract ka po talaga. As Tama. in. Kasi tinatapos mo pa yung isa, meron namang isa na iba din yung idea na gustong mangyari. So, magkakagulo-gulo. Di ba yung thoughts mo, yung focus mo, yung lahat detalyeng po, kailangan mong take into consideration. Ay, mag-aaral pa ba ako mag-photography? Parang, pero sige, syempre, gusto natin yung challenge. Tsaka, yung feeling na nasasatisfy mo yung customer, yun ang Maganda. walang presyo, no? Maganda, ma'am, sa Yung sa feeling. pakiramdam mo, na happy yung clients mo dun Lalo sa na kapag may ginawa mo. comments silang napakaganda, ma'am. Mm-mm. Yun po yun. Yun talaga ang walang bayad. Diba? Yes. Ayan, ang ganda. Yun. 3D bow, ma'am. Yan. Wow! Yung ilaw sa likod ng bilib ako, ang ganda. Ang lighting ninyo, ang Yes, ganda. Goal kasi, ma'am, namin talaga is... O malaki hindi na studio nyo, ha? Kung nakunan nyo yun, ng studio nyo yun. Edit kinunan. na lang yan, ma'am. Sa school po yun. Sa school. Ay, ang ganda nito. O, di ba sabi ko sa'yo, pati yung legs, di ba? Pati yung placing ng legs, pati yung kung saan ipopwesto, yung Lahat, kamay, ma'am. yung buhok, lahat yun. Iniisip ng isang photographer. So, talagang hindi madali ang trabaho ng isang professional na photographer. So, paano nyo pa mas inaayos yung trabaho ninyo ngayon? Kung maganda na dati, paano nyo pa ini-improve? May ini-innovate ba kayo? Super Meron ba helpful sa amin, ma'am, yung ginagawa mga mo? clients. Especially, syempre, kapag may opinion sila, kapag sa tingin, sa observation namin na medyo napapatagal na yung hindi pa nag-start. So, yun biggest lesson sa amin. Mag-observe kami sa surroundings namin, sa client namin, para next time, ayun, mas ma-improve yun. I see. Okay. So, ngayon, ang clients ninyo, more on mga kabataan, ganun, family, family, ma'am. Events. Family events. Oo. Though nag-focus talaga kami, ma'am, ngayon sa studio. Tapos, yun, fashion, ma'am, talaga. Yun yung fashion namin. shots. Anong Fashion. tawag sa ganun? Fashion editorial, ma'am. Fashion editorial, I see. And commercial po. Yun po talaga yung na. Alright. Products, pets. Pati products. Yes, ma'am. Yung Again, mga for commercials. skincare, ganon. Yes po. So, ganon. Okay. Ay, ang galing. So, ano pa yung mga, sige, sabihin niyo po yung mga iba't ibang services na ino-offer ninyo ngayon para mas alam ng ating mga So, audience. Colored Box Photography Studio is offering family portraits, graduation portraits, glamour, pre-debut, debut, birthday, and pre-birthday. At marami pa pong iba. So, you just have to message our page. And ako na po bahala mag-reply sa inyo in no time. I see. Okay. So, ayun. Ang ganda nun. Parang bet ko yung ganda. Ang galing. So, magme-message yan sa inyong page? Yes, ma'am. Okay. Ay, ang ganda. Oh. Pati yung color ng background, sa kulay ng damit nila. Yes po. Ay, ang ganda. Ang cute naman ito. So, sige, pwede ba natin discuss yung initial capital ninyo nung nag-start kayo ng business? I can't give the exact amount, ma'am, pero it's a lot po talaga. Malaki-laki din. Malaki-laki din po Lalo talaga. yung camera. Yes, ma'am. Yun po yung main. Pero Pinaka- I advise yung mga gusto mag-studio na start muna po kayo talaga sa maliit na kahit sa bahay niyo lang, sa studio, gawin yung studio, pag-practicean nyo yung camera nyo, alamin nyo yung mga features nun and everything. Saka na po yung kasi mahirap po yung mag-engage ka agad sa malaki na studio, and then syempre you have to go through process pa din po talaga. Kaya bilib po ako sa mga photographers natin dito sa Albay na super matutyaga
bigay ng kanilang creations, yung mga creations nila, and then creative sides, yung mga ginagawa nila. And Nice. Okay. So, affordable po ba ang pagkuha ng service ninyo? Like, let's say, wedding package. Pwede po nating bigyan sila ng idea kung mga magkano inaabot. Minimum to maximum po. Minimum namin, ma'am, is... Wedding coverage. Yes let's po, say. 15 to... It may go higher, ma'am. I Depende see. po sa needs ng client. 15,000 ang Yes po. minimum. Ayan, full coverage na yon. Full coverage. From the church to the reception or the pre-wedding shoot, Yes po. ganun. Ay, Ganun. mura na yon. So, yung pre-wedding photoshoot, kasama na yun doon Yes, ma'am. sa 15? Opo. Tama. So, meron din naman, ma'am, na iba pang inclusion. Yan lang talaga, ma'am. Magdedepende kami po doon sa mga needs Budget ng din, client. syempre Opo. adjust din, no? Kaya tinatanong din po namin ang mga client namin if how much yung budget. Tama. Kasi baka pwede pa natin pag-usapan. Pag-usapan. Ayun. So, sila ay very flexible. Yes po. Flexible Ayan. po yung pricing. natin. Flexibles ang price nila. So, yun ang maganda. Yung nagpo-provide ka na ng great service, pero yung price ay affordable. Syempre, yun ang hinahanap ng ating Yes. mga clients. And, okay. So, photography. Ano pa ba? Pagdating sa mga dyan, sa studio, magkano po yung, kunyari, isang themed photoshoot? I can't give the exact price, ma'am. Hindi. Kasi yun Depende. talaga, ma'am, sa ano. Depende sa gusto nila. Depende po talaga. Minimum, Minimum natin, ma'am, is 2,000. 2,000. Ilang pictures na kaya yun? Unli na yan, ma'am. Anli Opo, na. unli photoshoot na po yun. Good for 1 hour and 30 minutes. Okay. So, 2,000, 1 hour, and 30 minutes. Yes, ma'am. Bahala ka na kahit libo-libong posing ang gawin mo dyan. Opo, 1 hour and basta. 30 minutes. Kahit Yes ilang po. costume change siya dyan. Basta 1 hour, 30 minutes. Minsan Minimum po, of yung client 2,000. na lang po yung sumusuko. Okay na po yan. Nagsawa na rin Opo, sa kakapose. nagsawa na po. Ayan, 1 hour and 30 30 minutes. Yun po yung minutes maximum. maximum. Okay. So, nakakatuwa. Ang galing-galing naman. So, ngayon, ano yung pwede mong ibigay na advice sa mga photographers o yung mga passionate din pagdating sa photography na parang nag-iisip din magbukas sa ganitong negosyo? Anong advice po ang pwede mong ibigay sa kanila? Yung advice ko lang na mabibigay sa mga future na natin studio owners and photography or photographers natin is that don't be afraid to take risk. Kumbaga, go lang ng go kung ano po yung gusto nyong gawin sa picture. Basta if you think maganda po yun, go lang. Kasi wala naman pumipigil sa sa creativity nyo. I Kumbaga, see. expand nyo yung creativity. Yun lang yung magiging puhunan nyo Puhunan. sa industry na ito. I see. Okay. So, creativity, tapos ipagtyaga, Yes tapos yung po. passion mo, siguro gawin mo. And good Ilampas attitude, mo. ma'am. Good Yun attitude. po yung number one. Okay. Sige. Ipakita po natin yung kanilang video, short video, para mas ma-appreciate nila yung inyong work. Ayan, sige.
Ayan, so napakaganda po talaga ng kanilang trabaho, ng kanilang, ano ba yung tawag dyan? Output ba yung tawag sa gano'n? So kitang-kita naman talaga yung kanilang talent, creativity, and skill, and yung kanilang since 2019, so nahasa na talaga sila ng bonggang-bongga. And marami na rin yung mga major events na nahawakan, di ba? Banggitin nga po natin yung mga major events at yung mga paparating na events na kayo din po ang magko-cover. As of now, ma'am, yung mga future weekend, ano pa po, di pa po namin hindi pa pwedeng sabihin. Okay. Pero meron. Meron Ayan. Yung mga na-cover nyo po dati, aside from the Mr. and Miss B, ano pa po yung mga na-cover ninyong events? Actually, ma'am, more on ano pa lang kami talaga, mga wedding. So, yung mga big events po, ngayon pa lang talaga. Ngayon, pa-start pa lang sa mga big events. So, mga weddings, ang mga marami na weddings kayong po na-cover. Big weddings. Big weddings. I see. Sino mga na-cover nyo na mga big weddings? I don't know if pwede ko sabihin. Oo. Pero since napakita naman na po syempre, kanina. na-post na rin. Oo. Sina Ma'am Gail and Mayor June of Awas. I see. Opo. Okay, Opo. be proud na kayo nag-cover nun. Oo. For sure naman na-post na nila yung mga gawa ninyo, so hindi naman siguro bawal sabihin na kayo ang nag-cover nun. Ang galing. So, napakahusay. Siyempre, mayor yun, nagtiwala sa inyo. Ibig sabihin, hindi naman ibibigay sa inyo yung trabaho na yun kung hindi sila naniwala sa kakayahan ninyo. So, ang galing. Actually, si fiancé ko po nun yung sa photo, and ako nun yung sa official coordinator nila po. Talagang you work as a team. Yes, nakakatuwa naman. So, si fiancé pala ang talagang photographer. At ikaw yung sa likod na nagbibigay ng advice. Ikaw si nagbubulong na ganito, ganito. And everything. And everything else. So, nakakatuwa ang inyong partnership. Camera shy lang po. Camera shy lang talaga siya. Behind the camera lang talaga siya. Andito ngayon si Sir. So, nakakatuwa kayong dalawa. And nakaka-inspire naman talaga ang inyong kwento na nag-start kayo, pandemic, ibig sabihin mawalan kayo ng loob o panghinaan kayo ng loob, dun pa kayo nagbukas ng business. Nakakatuwa. And in spite dun sa mga challenges na nai-encounter ninyo, yung mga difficulties, hindi kayo nag-give up, tuloy-tuloy pa rin, mas ini-improve nyo pa yung inyong trabaho. Ganun po sa business, ma'am. Bawal po tayo mag-give up in order to succeed. Yes. So, ano yung sekreto ninyong dalawa para tumagal kayo ng ganito katagal sa negosyo? So, magpa 5 years na rin kayo, no? Yes, ma'am. Yes po. So, ano yung secret ninyo bilang mga negosyante na pwedeng tularan ng ating mga audience na nanonood ngayon? Isa lang po yung tip na maibibigay ko sa lahat. Mag-observe po kayo sa paligid. Yun lamang po. Mag-observe sa paligid? Yes po. Yun po yun. Para makasabay po yung business sa pagbabago sa mga demands. Yes, ma'am. I see. Sa changing times. Yes po. Ayun. So, mag-observe. Maging kin-observer. Yes po. Ano pa po? Ano pa? Siguro, maging mabait tayo all the time. Importante yun. And prayers. Prayers, tama. Guidance, prayers. So, syempre, kailangan merong guidance and syempre, di ba? Kasi minsan paghihinaan ka na ng loob, tapos minsan magdadasal ka lang, okay ka na ulit, ready to go ka na naman, di ba? And also, you have to thank God din naman, ma'am, for mga blessing na binibigay yung talent, yung skills, di ba? O yun, nakakatuwa. So, ayan. Ano pa yung, meron ka bang gustong pasalamatan? Siguro ng mga tao na nakatulong sa inyo dito sa business, o yung mga nag-inspire and nag-motivate o anong tawag dyan? Parang nag-mentor, yun. Sige po, this is your chance to say thank you to them. In behalf po ng aking fiancé na si Paul, I just want to thank yung mentor niya po, Nelson D. Salting. So, yun po talaga yung nagturo sa kanya everything. And then, we would like to thank his parents din po. Yung mga kapatid na super nagso-support every photo shoot.
kahit hindi bayad. Yun talaga. Number one na supporter namin and friends and yung mga coordinators, other coordinators na naniniwala sa talent namin at nagbibigay ng napakahabang pasensya. Ayan. So, ayun. Yun ang naging mentor at yun ang mga taong tumulong. And syempre, sabi nga nila, kapag tayo ay lumingon sa ating pinanggalingan, mas madali tayo tungo sa ating paroroonan. You have to be humble all the time. Humble. And you say thank you doon sa mga taong tumulong sa inyo along the way. So, maganda yan. Ayan. So, let's go ahead and promote na our business. Saan po ito ulit located? And paano sila makaka-get in touch with you? Ayun na nga po. Please, we are Colored Box Photography Studio. And located po kami sa Barangay 16, Kawit East, Teachers Village, Phase 1. Kung alam niyo po yung Young Mat, doon po kami sa likuran lang. So, nahanap din po kami sa Google Maps. Andun na po kami. And if may mga katanungan pa po tayo regarding sa events, studio photoshoots, and other concept na gusto niyo po gawin, wag po kayo mahiya na i-message kami sa page namin, Colored Box Photography Studio. And may kita niyo po doon yung mga marami pang sample pictures aside sa nakita nyo po kanina na naka-flash sa ating screen. Ayun. So, you have a Facebook page. Yes. How about Instagram? May TikTok din ba? Meron po kaming TikTok at meron din po kaming Instagram. Though hindi lang po talaga kami masyado active sa Instagram and TikTok. Yun nga pero po. meron. Opo, marami po. And Colored Box ang pangalan. Colored Box po. On both, Yes po. apps. Ayan. Okay. So, do you have a number that they can call po? Yes po. Please call 0915-170-147. Yun po yung ating cellphone number kung gusto nyo po magpabook ng schedule. Ayan. Okay. So, ayun po. Nakita na natin ang ganda ng gawa ng Colored Box Photography. Thank you so much, Miss Phoebe Keith Calisin, the marketing director. And banggitin ulit natin ang pangalan ni Sir Paul Romel Pasano. Paul Romel Pasano, ang magaling na photographer ng Colored Box Photography na nandito din sa studio, kaso camera shy po siya. Yes, pero nandito siya today to support the beautiful fiancé, of course. Moral support, ma'am. Yeah, thank you so much sa inyong dalawa sa pagpapaunlak sa aming invitasyon dito na maging guest sa aming 40th episode ng The Ledipo Business Hour. Of course, this program is being brought to you by the Provincial Government of Albay through the leadership of our beloved Governor Attorney Edsel Grex Lagman, kasi gusto niya talaga na makatulong sa mga micro, small, and medium enterprises and small businesses na kagaya ninyo, na bibigyan ng platform kung saan pwede ninyong i-share ang inyong businesses para mas marami ang makaalam na bukas na ang inyong negosyo and mabigyan din kayo ng free promotion. Of course, I want to thank Attorney Mary Luduca Castillo, the PIO office head, and all the staff of the Provincial Information Office, and of course the staff ko sa Ledipo, and to Kuya Mark na nag-invite po sa inyo sa araw na ito dito sa aming programa, sa Richard Bobis, the technical assistant. Thank you so much, Ella. Thank you for assisting me always. And magandang umaga po sa inyong lahat. Thank you for watching the program, and we hope to see you again on Wednesday for another episode of the Ledipo Business Hour. Thank you for watching. Enjoy the rest of the week po. Bye-bye. God bless. Mandates. The Local Economic Development and Investment Promotion Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DALJ Memo, Circular Number 2010-113. Vision. Ledipo Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. Mission.
Ladipo Albay aims to foster the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. About the services. Local Economic Development and Investment Promotion is an office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay.